Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating lahat. Ang kasiganahan ng biyaya ng ating Panginoon, maghari ng patuloy ang kapayapaan, kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa sa ating mga narito. Mga minamahal, nais ko lamang po magbasa sa John chapter 15 from verse 1 and verse 1 and 2 lang. Akong tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga, ay nililinis niya upang lalong magbunga. Ito ang kalooban ng ating Panginoon, na tayo'y magsipagbunga. Kalooban ng Panginoon na tayo'y magsipaglago. Una, sa physical na buhay, and then, sa spiritual na buhay, sa physical na buhay, na tayo magkaroon ng malulusog na pangatawan. Sa spiritual na buhay naman, na tayo'y maging mabunga. Na ang ibig sabihin nito, na bilang mga mananampalataya, kinakailangan magbunga tayo. At ang bunga ng isang mananampalataya ay kapwa niya mananampalataya. Na kinakailangan na tayo makapag-akay, ating mahihatid ang mabuting balita sa mundong ito, na si Kristo hanggang ngayon ay nagpapatawad, siya ay nagliligtas, siya ay nagpapagaling. Ito ang kalooban nga ng Panginoon, na tayo'y magsipaglago, and then consequently magsipag bunga. Mga minamahal, na hindi pwedeng masabing malalakas, masigla ang ating pananampalataya kung tayo'y hindi pa kahit minsan man nakapag-akay ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Of course, maaring ang bungang tinutukoy din dito ay ang bunga ng banal na espiritu. Pero higit sa lahat, na ayon din sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos, go into all the world and preach the gospel. At ang mga taong ating naakay ay masasabi natin magiging bunga natin. Lagi nating narinig ito, the fruit of an apple tree is another apple tree. The fruit of a believer is another believer. Kaya nga, maging masigasig tayo sa ating pag-akay ng mga kaluluwa. Alam ba nyo na sa lahat ng kaparaanan, gumagawa ang Panginoon upang tayo lalo pang maging mabunga. Tayo ba'y naging mabunga na sa mga nakarang panahon? And then tayo kanyang ipo-purge, tayo kanyang tatapyasin, tayo kanyang ipo-prune. Bakit? Sapagkat kalooban niya na ang pagbubunga natin, ang pagiging mabunga natin ay magpatuloy sa ating buhay. Hindi pwedeng mga ilang panahon, ilang years, nagbubunga ka and then titigil ka, and then magbubunga ka, titigil ka. Ang kalooban ng Panginoon is for us to consistently be very fruitful. Yun nga mga nagbubunga na, tinatapyasan pa, pinapurge pa. Bakit? Upang lalong maging mabunga. Yun namang hindi mabunga, ang ginagawa ng Panginoon, tinatanggal na niya mismo. Alam nyo, matalinhaga ang salitang ito ng ating Panginoon, na ang ibig sabihin, kahit na ito'y patungkol sa pagpapala, yung mga pinagpapala na lalo pang pagpapalain ng Panginoon, yun namang hindi nagagamit at hindi nagiging pagpapala sa harapan ng Panginoon Diyos, lalong walang tatanggapin. Di ba, the parable of the talent, yung isa binigyan ng isang talent, yung isa 2 talent, yung iba, yung isa 5. Yung 5, pinarami niya ito, lalo pa siyang binigyan.
yung dalawa, ganun din. Pero yung isa na hindi niya napalago, hindi niya naparami, ito'y kinuha sa kanya. Consistent sa salita ng Panginoon. Yung mga hindi nagbubungat, ito'y tatanggalin. He take them away. Kapag tayo'y naging masunod rin sa ating Panginoon, wala din naman ibang makikinabang nito, kundi tayo. Sa verse 7 na tayo kagad. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Kung tayo ay mananatili sa kanyang salita niya, ay mananatili sa atin. Kung magbibigay tayo ng ganong pagpapahalaga, pagmamahal sa salita ng Panginoon. At sa gayong kaparaanan, pangako sa atin, Panginoon, I'll never leave you nor forsake you. Nasa atin na lamang kung tayo ay magpupursige, kung tayo magkakaroon ng drive na maging na laging nakakapit sa Panginoon. Hindi tayo etamo kakawang, hindi tayo lumalayo. And that will never be worshiping God from afar. Kung magkagayon, kung gano'n ang kalagayan mo, hindi lalagay mo ang iyong sarili, nilalagay natin ang ating sarili sa isang kalagayan na magiging madali ang tayo'y pagpalay ng Panginoon. Sinasabi ng salita ng Panginoon, kung kayo magsipanatili sa akin ang aking salita, kung kayo magsipanatili sa akin ang aking salita, magsipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang nais nyo, at ito'y gagawin para sa inyo. Hindi sinasabi na hingin ninyo ang ilang mga bagay na nais nyo, ito'y gagawin sa inyo. Hingin ninyo ang lahat ng nais nyo, at ito'y bigay sa inyo. Ito'y isang paghamon sa bawat isa. Nagpe-pray ka ng pagpapala, and then invoke mo ang word na ito. Lalo kang maging intimate kay God, mahalin mo ang kanyang salita, maging mabunga ka sa kanyang harapan. And then you will see na yung mga desires ng ating mga puso, ito yung pagkakalob ng ating Panginoon. Magandang gabi po, pagpapalain tayo lahat ng ating Panginoon. Good night, God bless you.